Sa pinakabagong pangyayari, tinawag ng mga mamamayan si Pangulong Bongbong Marcos na babaerong lulong sa droga. Ito ay dahil sa mga lumalabas sa mga ulat na nagsasabing siya ay may kaugnayan sa iligal na droga at may iba't ibang mga kapangyarihan. Isa sa mga nabanggit na kasama niya ay si Maricel Soriano, isang kilalang aktres sa industriya. Ayon sa mga ulat, itinuturo na kabit ni Pangulong Marcos si Maricel Soriano at kasama rin daw sila sa paggamit ng iligal na droga. Ang kontrobersyal na balitang ito ay agad na nag-viral at nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at pag-aalala sa epekto ng mga aligasyong ito sa liderato ng bansa. Hinihiling ng ilang grupo na linawin at bigyan ng paliwanag ang mga ulat na ito mula sa opisina ng Pangulo. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa mga paratang na ito. Samantala, patuloy naman ang pag-uusisa at pagtatanong ng publiko hinggil sa katotohanan sa likod ng mga kontrobersyal na aligasyon na ito laban sa pinuno ng bansa. Ang mga kumakalat na balita ay patuloy na pinag-uusapan at nagbibigay daan sa mas malalim na paglilimbat at ng katotohanan sa isyu ng droga at sa personal na buhay ng Pangulo. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bibira sa mga kalaban nitong mga Marcos. Kasama ba ho yun sa napag-usapan nyo nitong si Antonio Trilling Sundalong Canin Trillanes? Ha? Kasama ba yun? Kasi batay doon sa nung napanood ho natin yung video nitong si Vic Rodriguez, isa ho itong si Mel Robles sa mga pangalang nakita niya nung tinitingnan niya kung sino-sino yung mga gustong i-appoint na mga gabinete nitong si Marcos Jr. at mga opisyal ng mga matataas na government agency sa ating bansa. Isa daw ho, itong pangalan ni Mer Robles ang nakita niya doon at ayaw niya daw dito sa tao na to. Kasi nga ho mga kababayan, kung titingnan ho natin ang track record ng tao na yan, talaga ho hindi mapagkakatiwalaan yan at dapat hindi ho mabigyan ng pwesto sa gobyerno yung Mel Robles na yan. Ha? Hindi ho biro-birong mga kaso ang kinaharap ng Mel Robles na yan. Kaya noong sinabi nitong si Attorney Vic na talagang ayaw niya dito sa tao na to, ito ho yung mga alimbawa sa mga kinaharap na kaso nitong si Mel Robles. Sandigan orders arrest over XLRTA excess over 400M janitorial deal. Ito mga kababayan, Manila, Philippines, the Sandigang Bayan 5th Division has ordered the arrest of the former Light Rail Transit Authority LRTA Administrator Mel Robles, and 10 others former official for a graft case. Mga kababayan, pera ho ang kinasangkutan ng tao na yan. Issue ho ng pera ang kinasangkutan ng tao na yan. Tapos, kung nagkaroon na pala siya ng ganitong kaso, ng graft case, bakit pa siya ilalagay sa isa sa pinakasensitibong ahensya ng gobyerno na kung saan ang pinag-uusapan ho natin dito, pera. Tignan nyo yung kalokohan nitong administrasyon na to. Ang nilagay ho nilang PCS o administrator, nadawit. Nadawit siya isang graft case. Dito sa 400 million janitorial deal. Tapos ilalagay mo siya sa isang revenue generating agency kagaya nitong PCSO. Anong gagawin ni Mel Robles dyan? Tapos noong eleksyon, nagbigay pa ho ng campaign donation to ng 30 million pesos. Kaya siguro talagang ilinagay siya dyan sa PCSO para, di ba, makabawi. At narinig nyo ho yung birthday greetings nitong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Talagang close na close ho sila nitong si Mel Robles. Ngayon, ang pagkikita ho at pag-uusap nitong si Mel Robles at nitong si Trillanes, asahan nyo na ho sa mga susunod na panahon. Baka isa pa nga itong si Trillanes sa mga
itataas na kamay nitong si Marcos Jr. sa susunod na midterm election. Tingnan ho natin. Ano Mel Robles? Ikaw ba pupundon sa kandidatura nitong si Antonio Trillanes? Anak ng Petrang Garapata. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito sa post nitong si Ma'am Vivian Velez. Sa totoo lang, naintriga tayo. Kasi tayo rin napapatanong kung ano ba ang ugnayan nitong si Marcos Jr. at Maricel Soriano. Sa dami ho ng mga showbiz personality na nai-involve sa ipinagbabawal na droga, bakit kung gawa-gawa man yung dokumento na yon, ang ilinagay doon si Maricel Soriano at itong si President Bongbong Marcos doon sa dokumento na yon. Ito ang sabi ni Ma'am Vivian Velez. Why did the President socialize with Maricel Soriano in 2012? What unites them? What common ground did they share? And why is Soriano remaining silent in all of this? By the way, both of them a particular way of speaking. Sa totoo lang mga kababayan, panoorin nyo ho yung mga interview nitong si Ma'am Maricel Soriano. Hindi natin tinitira si Ma'am Maricel So sa mga, kumbaga, iniidolo nating artista, saka napakaganda ho niyang si Ma'am Maricel Soriano. Hindi ho natin siya tinitira dito. Pero kung titingnan niyo ho yung pagsasalita ni Ma'am Maricel Soriano at itong si Marcos Jr., yung pagganyan-ganyan ho nila, talagang kuhang-kuha. Tsaka yung, ang tawag dito, yung modulation ng boses, nung pagsasalita nila, parehas ho na parehas. Magkahalin tulad ho mga kababayan. Ngayon, magkahalin tulad sila, wala sa showbiz industry itong si Marcos Jr., isa siyang politician, wala naman sa politika itong si Maricel Soriano, nasa showbiz industry siya. Ano ang common ground nila? Bakit silang dalawa nasali doon sa dokumentong linabas ni Binibining Maharlika? Di ba ho? Nakakapagtaka ba? Anong meron sa dalawang to? Ba't napasama sila doon sa dokumento na yon? Ngayon ho mga kababayan, dumako tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Nakita ho natin yung pinaka-latest post nitong si Senator Bato de la Rosa. Ito po ang banat niya. At maya-maya, tingnan ho natin yung mga komento dito sa post na to ni Senator Bato. Ang sabi po niya, nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power, lahat ng power ng committee na ito, para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by Filipino people para gampanan yung aking mandato and here I am. I'm doing my job. We are all co-equal branch of government with that of the executive. Wala naman nung nagsasabi sa inyo na dinidiktahan kayo. Sen ba to? Wala ho tayo, walang nagsasabi na dinidiktahan kayo. Actually, yung mga criticism, wala ho akong nababasa na merong nagdidikta sa inyo. Ang nababasa lang natin doon sa mga criticism sa inyo, nakukulangan yung ating mga kababayan sa mga naging tanong mo doon sa mga resource person kahapon. Pero doon sa ginawa mo na yon, doon pa lang natuloy yung pagkandak ng hearing ng PDEA leaks na to. Kahit na ang priority nyo talaga dyan, makabalangkas kayo ng batas na matigil na yung pag-leak ng mga confidential documents sa mga government agency. Napakaganda ho. Ngayon, yarin lamang nabanggit na at naniniwala kayo na authentic yung documents at nandun yung pangalan ni Maricel Soriano at nitong si Marcos Jr. doon sa dokumento na yon. So, ano na ang susunod na gagawin ng ahensya nyo? Kasi illegal ho yun. Kung naniniwala kayo na valid at legitimate yung mga dokumento na yon, ang sabi ho nitong si Jonathan Morales, ang nag-lead kung bakit gumawa ng mga ganong klaseng dokumento para i-operate itong si Maricel Soriano at itong si Marcos Jr. noong 2012, dahil doon sa mga ebidensyang larawan na ipinakita sa kanya. Ngayon, kung totoo yon at nagawa yung mga dokumento dahil merong larawan na ipinakita kay Senator Bato de la Rosa, siguro, safe to say, na talagang noong 2012,
involved sa ipinagbabawal na pulburon itong ating Pangulo. At ito ang tanong ng ating mga kababayan. Yung po bang parte ng buhay na yon ng ating Pangulo, tapos na? Hindi na po ba siya nag-i-illegal na pulburon ngayon? O mapahanggang sa ngayon, bumibira pa rin ho siya? Yun ho ang tanong ng ating mga kababayan. Ito ang ilan sa mga komento dito sa post na to ni Senator Bato de la Rosa. Sa totoo lang, Sen, ayoko na hong basahin itong mga komento na to. Kasi wala hong pabor sa inyo sa mga ano na to, sa mga komentong nababasa natin dito sa post nyo na to. Hindi na ho si Maharlika ang nagsasalita dito sa mga comment na to. Taong bayan na ho, natabunan na yung mga trolls ng administrasyon dito. Sa totoo lang, naawa ako kay Senator Bato. Naaawa ako. Kasi sa magkabilang panig nitong istorya na to, binabanatan siya. Tayo, hindi natin siya binabanatan. We are very grateful and thankful na natuloy ang hearing na yan. Pero, yung criticism natin na nakulangan lang tayo ng kaunti. Sige, kaunti na lang. Pero, hindi ho namin kayo binabanatan dito, Senator Bato. Nandito kami para suportahan kayo. Kasi kung babanatan pala namin kayo, di pag umpisa pa lang ng hearing, puro banat na ginawa namin. Di ba, pasalamat pa nga kami. Grateful ang taong bayan sa ginawa nyo. Nakulangan lang ho kami. At yung pagkukulang na yun, hindi naman para idiin itong si ganito, itong si ganito. Yung flow ng pagtatanong, the way na nagtanong kayo, meron na, yung sagot nitong si Morales, leading na eh. Ang gaganda na ng mga sagot. Kumbaga, malapit ng climax, tapos papatayin yung TV eh. Yung tipong nandun na ho tayo eh. I-atras nyo, ina-atras. Wag ganun. Pero, again, maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Kasi kung hindi dahil sa iyo, dahil mga walang bayag, yung ibang mga kasama nyong senador dyan sa Senado, hindi ho matutuloy yan. At nabalitaan din natin na talagang merong ilang mga senador na gustong pigilan yan at talagang markado yung mga walang yung senador na yung sa atin. Ngayon naman mga kababayan, ito na ho yung sinasabi natin. Ito yung mga punto de vista gusto ko hong marinig ninyo dito sa naging talakayan ni Ma'am Joey. Subscribe po kayo kay Ma'am Joey. Napakaganda ng talakayan. Tsaka yung mga umahake dyan, grabe, sabi ko, ang gagaling mag-analisa, gagaling magpaliwanag. Wala akong sinabi si PH Aptic. Wala akong sinabi. Mahuhusay ang mga yan. Pag pinanood, kasi hindi ko pinanood ng live yung press ko, di ba to? Kasi nga parang sabi ko, alam ko nung sasabihin niya na parang ganun, ano lang si Marlica. Tapos tinignan ko yung press ko niya, tapos yung mga comments ng mga tao. Yung mga comments ng mga tao, hindi flattering kay Bato. Tapos may report pa yung Channel 5, One News na Bato versus Maharlika. Yun na nga. So naging gano'n na yung tenor na Bato, challenge si parang gano'n, Bato versus vlogger. Gano'n na yung... At saka, ang nakakatawa ho dito mga kababayan, itong mga mainstream media na to, hirap na hirap sila sa pagbanggit ng pangalan ni Maharlika. Sino ba si Claire Contreras? Alam ko pangalan nitong si Ma'am Maharlika, Claire. Pero yung Contreras, hindi natin alam yung apelido niya. Ba't hirap na hirap kayong banggitin ng Maharlika? Mas kilala siya sa pangalang Maharlika. Kahit na, Los Angeles-based vlogger, Maharlika, doon siya kilala. Hindi ho siya kilalang Claire Contreras. Yan ang problema dito sa mga mainstream media na to. Hindi ho mabanggit-banggit ang pangalan ni Binibining Maharlika. Eksena. Ngayon, ang nangyari ngayon dyan, is nakita natin yung result. Nung nag-live si Maharlika after the hearing, they had 23,000 viewers at 1 p.m. Philippine time. 1 p.m. So ibig sabihin maraming interesado doon sa hearing. And then, nung in-interview niya nagulat nga ako, in-interview niya si Morales after how many hours? Parang di na ata natutulog si Maharlika. After how many hours na 1 p.m., in-interview niya si Morales, and gano'n din, 20,000 live viewers, ibig sabihin, the people are interested sa nangyayari. At perhaps na-disappoint sila doon sa nangyayari din doon sa Senate hearing. That's why they went to Maharlika's page. Alam mo yon na talagang
ngayon, ang center na ngayon, for me, ang center na ngayon ng controversy na ito, it's no longer Senator Bato de la Rosa. It's now Maharlika. At Correct. hindi rin natin alam kung anong hawak ng mga alas ni Maharlika. Ba't di ba sinusundot-sundot pa nga siya ni Agent Morales? Bakit wala pa ba sa inyo ang deposition at ang mga pictures? Sabi si Maharlika, wala pa siguro. Siguro paparating pa lang. Syempre sinusundot-sundot din sila ni Maharlika, no? Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang abangan natin. Yung larawan nitong si Marcos Jr. at nitong si Maricel Soriano. Yun ho yung aabangan natin dito. Sa tingin natin, sana kayong binibining Maharlika na. At sa lalong madaling panahon, kung ano man mangyari dyan sa issue na yan, pagka talagang pinilit siya, sana ilabas na ni Binibining Maharlika para maghalo na ubalat sa tinalupan. Sa bagay, gusto na nga counter rin ng Malacanang yun, di ba? Sinasabi nila pagka merong lumabas na video o larawan na kung saan merong ganito, ganyan, AI generated yan. Ako sa totoo lang mga kababayan, kung sakali mang dumalo itong si Maricel Soriano sa sa hearing sa Senado, isa lang ho ang gusto kong itanong dito kay Ma'am Maricel. Alam niyo ho kung ano yon? Sinong ibinoto nyo noong 2022 presidential election? Ngayon, pagka hindi niya ho binoto itong si Marcos Jr., alam na this. Alam na ho natin ang dahilan kung bakit hindi niya siya binoto. Ano ba siya? Uniteam o kakamping noong panahon na yun? I-komento nyo ako sa baba. I-search ka natin. So parang, alam mo yun, ito yung mahirap Hindi nila alam kung ano ang merong hawak si Maharlika. That is Exactly. that makes it very difficult for everyone. Hindi rin naman nila pwedeng patawag si Maharlika sa Senate kasi Amerikana si Maharlika. Paano mo siya well, hindi mo naman pwedeng tawagan si Louie, no? Para i-extract si Maharlika from the United States. Di ba, lumabas din ang kahinaan ni Bato na hindi niya alam yun, yung citizenship status ni Maharlika na hindi niya pwedeng dalhin. Ibig sabihin... Ay, naku. Naku po mga kababayan. Nakita na natin. Hindi ho pala sinuportahan ni Maricel Soriano itong si Marcos Jr. noong nagdaang eleksyon. So, alam nyo na ho kung bakit hindi. Nakita na natin. Kakamping ho itong si Maricel Soriano last eleksyon. So, dapat na yun anong tawag dito? Warning sign na yun sa atin Clue na yun. Alam mo, yung dapat ba nag-inalam niya muna kung sinong pwedeng imbitahan? Sa sa mga PR perspective, yung sa mga public communicate, sa mga yung mga people who are engaged in communications, ganyan. Actually, ang sinasabi nila is that etong si Bato, kasi ako ko yun na notice ko yun, sabi ko, tangina si Bato binasa yung text ni Maharlika sa Senate. Ganyan, edi magiging part ng record yun. 'Di ba? Magiging part ng record yun. Tapos, he went on full rant, like mga 10 minutes na Maharlika lang siya ng Maharlika. Ako, Maharlika, wag mo akong binababay. Kineme, ganyan. Ganyan. And so, ang perspective ng mga PR people, parang, ano kaya itong ginagawa ni Bato? Is he trying to shepherd the people towards Maharlika? Ganyan. Yun ba ang niya? Yun ba yung intention niya? Ganyan. Yun ba yung is he sending a message? Ganun. Actually, minatawa ako dyan. Kasi nung ginawa ni Bato yan, parang una-una bakit kailangan niyang gawin. Pangalawa, yung ginawa niya, lalong binigyan niya ng interest yung mga tao para pupunta kay Maharlika. I don't know kung intention or wrong move sa kanya. Kasi after it's gonna be answered by yung mga mangyayari next. After nung live niya, yung mga tao nagpunta kay Maharlika, tapos nandoon din si Jonathan Morales. At doon mas malino na inulit-ulit na
Pag narinig ko yung tono na yun, parang nasa ano ko nasa kapitbahay, yung naririnig ko yung kwentuhan ng kapitbahay, ganun. Alam niyo yung anak ni ano, buntis na siya. Marites ang tono, sir. Pakinggan nyo. Yung mga tao nagpunta kay Maharlika tapos nandoon din si Jonathan Morales. Yung iba ko pa lang, yung ibang mga umaga dito kay Ma'am Joey, parang tunog Marites. At doon, mas malino na inulit-ulit na naman ni Jonathan Morales yung mga sinabi niya, which is, walang nagbago, klarado. Actually, reiterate ni Jonathan Morales yung sinabi niya more than 10 years ago na involved si Paquito Ochoa at si Attorney Serapio. Correct. Actually, meron tayong nakitang news Doon article na ganun. Meron tayong nakitang news article, hanapin ko mamaya, na kung saan itong si Jonathan Morales, talagang tahasan ng binanatan itong si Paquito Ochoa. Correct. Protekta ng droga sa bansa. Inulit lang rin niya. So ako hoping pa akong meet talaga. Although dismayado ako kanina, pero nagbibigay ako ng reservations na siguro ini-step by step ni Bato kasi kung ipo-full force niya yan, baka mamaya sumabog ng wala tayong mapala. Ako wala na. Hindi na ganun kataas ang pag-asa ko sa susunod na hearing. Pustahan tayo. Babalik tayo dun sa deadlock next hearing. Deadlock ulit tayo. So sana, nag-expect pa ako na sa susunod. Hindi po. Well, pwede ba naman talagang i-redeem ni Bato yung sarili niya? Pwede naman niyang i-redeem yung sarili niya. However, if he would not be able to redeem himself, Bato is just simply disgusting today. Ganun lang kasimple. Parang kung ito wala tong next Senator Bato, kung ito wala kang next na kabanata dito, you were just simply disgusting today. Kung wala kang plano dito, kung wala kang gustong ikembot dito. Oo, kasi hindi mo naman pag ganyan yung kalaban mo, hindi mo pwedeng ilabas lahat ng baraha mo. Hindi mo, saka yun nga din yung gulo-gulo ngayon. Baka mamaya sa bagay, meron din naman na punto yun na wag mo munang ilabas lahat kasi kagaya ng nangyaring kahapon, ang dami ng mga juicy part ng hearing, wala man lang tayong nakitang report sa social media, sa mainstream media, kahit isa doon sa mga pinagsasabi nitong si Jonathan Morales. Nakakabanas pag nakikita ko yung mainstream media. Ang dami ng mga sinabi. Nandun si Maricel Soriano, si Bongbong Marcos, doon sa... Wala man lang kayong i-report kaugnay doon. Alam mo yung parang kung ako, antay-antay muna ako bago ako mag-react ng malala. Antay-antay muna ako. Antay-antay lang. Second na hearing pa yan or kung ano man. Pero nag-expect ako na second hearing which is parang kahit paano na-establish na yung dokumento is talagang totoo at andyan si Morales, then next na hearing dapat nakapokus na sa dapat tutukan. Actually, hindi na-establish ba? Hindi nga Kumbaga, na-stalemate nga. Yung sa kaso nila yung sinasabi niya abogado na nandun, na nadamay siya dun sa nanalo sila sa kaso. Tinuturo niya yun kasi parang sinasabi niya na ito nga yung abogado na gumawa nung namin affidavit namin 3, yung dati niya pang problema sa yun yung sinasabi niya. Hindi yung gumawa kasi tinanong siya ni Senator Bato kilala mo pa ba yung abogado na gumawa kasi dinadala niya daw nila sa legal service, di ba? Sabi niya, hindi niya matandaan. And parang ayaw niya nga magsabi ng pangalan na hindi siya sigurado kasi may implicated tao. Di ba? Hindi yun yung doon. Oo, at sabi niya nasa legal lang. Pumunta sila sa legal para doon sa affidavit. Pero hindi na-establish kung nandun ba, kasama ba yung abogado. Kasi hindi na niya matandaan daw yung ibang yung ibang naandun. Diba sabi niya, 10 years ago na kasi, kaya hindi niya matandaan, even yung mga tao na nakaharap sa pagtipan niya nung correct, yung mga dokumento. Actually, yun yung naaalala ko nung tinatanong siya kung natatandaan ba niya yung mga abogadong nag-assist para dun sa sworn statement ng mga supposedly witnesses niya,
doon sa yung mga pagkuha ng mga testimonya ng mga taong involved doon sa Miss Joey, madali Hindi lang mo naman lalay kung ko sa halimbawa wala man din ng abogado, no? Yung affidavit ay nakanotaryo yan. Kung sino ang nagnotaryo doon sa affidavit na yon, ang Yun nga pangalan ng hindi- abogado nasa it's libro. not with yun nga ZT, it's not with Oo, hindi it's nila- not with wala sila. Morales. Oo, wala silang It's not with copy. Morales anymore. Oo, yun yung problema. Kaya nga sabi niya, hindi ko na natatandaan. Pero nandun yun. Nasa PIDEA yun. Nasa files ng PIDEA yun. Bari ang line of thinking niya kasi, gusto niya si PIDEA maglabas ng sworn statement. Kasi wala nga siyang kahawak-hawak na kahit ano. Kaya nga, di ba, siya nakasuhan ng 91, Article 91-92. Kasi wala siyang may present na pero nanalo siya. Actually, diba? ano yan? Tama ba, Actually, article ba yun? actually, tingin ko yan si Morales, alam niya kung sino yung mga taong kaharap noon. Pero Correct. hindi niya papangalanan. Kasi alam naman niyang masasabit lang tapos i-deny. Ang gusto niyang mangyari, ikaw PIDEA, nasa iyo yung papeles eh. Nakalagay doon yung mga tao. Yan ang iharap mo. So pag ginawa ng PIDEA yun, ina-authenticate nila uli yung papeles. At the same time, yung tao mismo nandoon ang haharap. Ay, kayo yung Pero, pinaharap. Mamilay, pinaharap tingin ko nila. di lang niya talaga natatandaan. Ang dami ng pinaharap kaso ginawakan eh. Oo, yung Pwede pinaharap rin po. nila so kangina, di ba? Pero 10 years natandaan niyo yung kotse di ba yung pinaharap nila so kangina yung 8? Parang Hindi kasi yung kotse identified. Yung mga kotse identified siya, nandun siya sa document. Saka yung kotse, yung isa sa mga kotse na yun, sa kanya. Ha? Sa kanya yung isang kotse doon. At yung isa naman doon sa superior niya at yung iba sa PIDEA. Sa Alam kanya mo siya yung dun isa. sa operation report. Oo. Kanya yung Ang isa hindi niya din. natatandaan, sino yung abogado na nag-notarize nung mga Correct. sworn statement. pati yung witness. Oo. Yung sinabi ni Sas kanina na may beef or may reason para magkaroon ng CI, dalawa lang yan. Dalawa yung personality doon. Nisip natin nasa paligid lang ni Bongbong or pwede rin kay Maricel. Correct. Kasi dalawa din yung reason. President na si Bongbong ngayon kung sa side ni Bongbong yan, baka rin yung kung ano man yung reason niya, nakuha na niya kung ano man yun. Ganon din kay Maricel. At kung sakaling ipinatigil ni Pakito Ochoa yun, malamang sa malamang, yung confidential informant na yun, hindi na siya confidential. Kasi kung alam ni Pakito Ochoa na mayroong ganong klaseng dokumento at magkakasama yan sa isang folder, nakita na din niya yung mga picture. Kasi mababacktrack na nila noong 2012 pa sino yung, itong picture na to, sino yung mga nandito, sino yung mga, baka tinrabaho na yung mga doon, yung mga tao doon. Dahil si Maricel, maayos na ngayon. Yung buhay niya, nagbablog na nga siya. So for example, assumption lang, no, na kamag-anak to ni Maricel, anak niya, wala nang point para lumabas pa siya ngayon kung Correct. maayos na yung nanay niya. Hmm. So wala na tayong aasahan doon na yung CI lalabas pa. Kung yun man yung CI. Pero what I know is in the news, Pinakasolidong yung larawan na lang talaga. Pero yung confidential informant para tanungin kung baka mga wala na yung cellphone na yun, kung ano pa mga ebidensya na hawak niya, baka wala na siya mga kopya nun, di ba? Malamang sa malamang, kahit di na magpakita yung confidential informant, basta ilabas ni Maharlika yung mga larawan na talagang may inuman session. what I know in the news is, yung binugbog ni Maricel, allegedly, nakatulong, ang nagpalaya doon anak niya. So that describes, ang nagpatakas ng mga katulong anak niya, ha? So that Conspiracy. builds a personality. So you're speculating Asian Chinito na perhaps baka yung Conspiracy yan, malabo yan. Malabo. So you're speculating Asian Chinito na baka someone close or yung anak ni Maricel Soriano. At kung ganun man yun, hindi nalalabas yun. There's no point anymore. Yung may access na rock. Okay na si Maricel Kung yung confidential informant is ang talagang target niya talaga si Maricel, at ngayon maayos na si Maricel, hindi na lalabas yun. Ano pang point, di ba? Correct. Pero si Maricel ba hindi pwede ipatawag? Feeling ko hindi anak. Pero feeling ko hindi anak. Kasi hindi naman niya isasama yung anak niya sa drogahan, bebe. Walang anak doon sa galing ni Mama ni Mama Sas. Ano 'yon sa tawa ng utak. Kanya ng anak siya mag-aano.